Masamang balita ito para sa Los Angeles Lakers. Yung isa sa mga matagal nang binabantayang wing ng team, tuluyan lang napunta sa Sacramento Kings. Walang naganap na trade sa pagitan ng Lakers at Cleveland Cavaliers. At habang nag-aantay ang LA, sinunggaban ng Kings ang pagkakataon. Breaking news mula sa ESPN. Ipinadala ng Cleveland Cavaliers si DeAndre Hunter sa Sacramento Kings kapalit ni Dennis Schroeder at Keon Ellis. Kasama rin sa free team deal ang Chicago Bulls na kukuha kay Dario Saric at 2 future second-round picks. Habang ang Lakers naiwan na naman sa usapan. Sa trade na ito, malinaw ang direksyon ng bawat team. Para sa Cavaliers, ginamit nila ang slot ni DeAndre Hunter para palakasin ang backcourt depth, habang sabay na nag-create ng halos $50 million na salary at tax savings ngayong season. Ibig sabihin, naglinis sila ng books at naghanda para sa mas malalaking galaw sa hinaharap. Para naman sa Sacramento Kings, malaking panalo ito. Nakakuha sila ng isang legit 3-and-D wing na si DeAndre Hunter under contract hanggang 2027 at nasa prime age na 28. Eksakto ito sa kailangan ng Kings, depensa sa wing, outside shooting at roster flexibility. Bonus pa, na-convert pa nila ang 2-way contract ni Dylan Cardwell into a standard deal. Ang Chicago Bulls naman pumasok bilang third team. Kinuha nila si Dario Saric at 2 second-round picks habang winave si Jevon Carter para magbigay ng space sa roster. Tahimik pero practical na move para sa Bulls. Ngayon balik tayo sa Lakers. Masahit ito para sa LA dahil si DeAndre Hunter ay isa sa mga ideal fit sa sistema nila. Versatile defender, kayang bumantay ng multiple positions at hindi liability sa tres. Sa lineup na may Luka Doncic, LeBron James, Austin Reeves at DeAndre Ayton, sobrang halaga sana ng ganitong klaseng wing. Pero ayon sa mga ulat, hindi raw nagkasundo ang Lakers at Cavs sa trade package. At dahil dyan, naunahan sila ng Kings. Ito na naman yung problema ng Lakers nitong mga nakaraang taon. Masyadong nag-iingat, masyadong naghihintay, tapos nauubusan ng options. Habang ang ibang teams agresibo, ang LA nauuwi sa what if. At hindi pa dyan nagtatapos ang balita. Samantala, muling nag-ingay si Dillon Brooks matapos tawagin si LeBron James bilang most overrated player in the NBA today. Matapang na pahayag at agad itong umani ng reaksyon online. May nagsasabi pa na kung mag 1v1 daw sina Brooks at LeBron sa All-Star Weekend, siguradong pinakapinanood na event iyon. Sabi ng iba, game na game si Dillon Brooks, pero si LeBron malabong pumatol. Kung tutuusin, classic Dillon Brooks ito, trash talk, confidence at panggulo sa narrative. Pero para kay LeBron, wala na siyang kailangang patunayan. Championships, MVPs, longevity, nasa resume na lahat. Ang tanong ngayon, makakatulong ba ang ganitong klaseng ingay sa Lakers o dagdag distraction lang habang sinusubukan nilang buuin ang roster? Sa ngayon, malinaw ang sitwasyon. Nawala ang isang malaking target at ang Lakers muling naghahabol. Kayo, ano sa tingin nyo? I-comment nyo sa baba ang opinion nyo.